Gandang araw! Ngayon, mag-aaralan natin kung paano mag-subtract ng pera. Today, we are going to study about subtracting amounts of money. Here is a situation. Jeffrey saved 890 pesos and 25 centavos within the past 3 months. He decided to buy a pair of new shoes. If the pair of new shoes is 350 pesos, how much money will be left to him? Nag-save daw siya o nag-ipon daw siya, nakaipon siya ng 890 pesos at 25 centavos. Ngayon, gusto niyang bumili ng bagong sapatos. Yung bagong sapatos, 350 pesos daw yun. Ang tanong, pag binili niya yung bagong sapatos, magkano daw yung matitira sa kanya? Sa ganitong uri ng problem, we need to subtract. Kailangan daw nating mag-minus para malaman natin yung sagot. Pero paano? Una, we need to align the given amounts of money according to the place value of each digit. Okay, tingnan nyo to. Itong si 350 pesos, wala daw siyang centavos. Kaya po, itinapat din natin siya dito. Ito si ones, si tens, and si hundreds. Wala siyang centavos. Ano kayang gagawin natin mamaya para magkaroon siya ng laman dito sa ilalim? Okay. Next step. Ayun, sabi dito, place zeros to make the number of the digits in the given same. Oops! Ayun, bigla nagka-zero. Sa tabi si 350 kasi nga wala siyang centavos. Tatandaan, huwag kakalimutan si decimal point. Kailangan lagi silang magkatapat. Kasi kapag hindi magkatapat itong decimal point, magkakamali tayo ng sagot. Hindi natin siya mamaminus. Okay, next. Subtract the columns starting from the smallest place value. Borrow if regrouping is needed. So magmaminus tayo, magsisimula tayo dito sa dulo. 5 minus 0 is equals to 5. 2 minus 0, 2. 0 minus 0, 0. 9 minus 5, 4. And 8 minus 3, 5. Kaya nakakuha tayo ng 540.25. Pero, pera yung pinag-uusapan natin eh. May kulang, syempre, ang peso sign. Huwag kakalimutan si peso sign. Kasi, kapag wala si peso sign, hindi yan pera. Okay, kaya bawal kalimutan si peso sign. Ayan, marami pa tayong ibang example. Okay, example. Example. 350 pesos. Oops, gawin natin white. Ayun. 350 pesos and 75 centavos. Oops. Ayan. 350 pesos and 75 centavos minus 25 pesos. Okay, pagma-minus natin ito. Ayan. Okay, una daw, pagtatapat-tapatin natin yung merong same place value. Tandaan, ito si ones, ayun si ones. Okay? Wala itong centavos. Walang centavos si 25 pesos. So, mamaya gagawa natin yan ng paraan. Okay, we have 350 pesos and 75 centavos minus 25 pesos. Ayan. So, si ones daw, 5. Si ones ni 350, si 0. So, ayun. Si tens, ito 5. Tapos sa 25, 2. Ayan. And then next, lalagyan natin ng 0 dito sa centavos kasi nga wala siyang centavos eh. Huwag kakalimutan ng decimal point. Tapos ngayon, pwede na tayong mag-minus. 5 minus 0 is equals to 5.
7 minus 0 is equals to 7. Ibababa si decimal point. Ayun, sa tabi. 0 minus 5. Oops! Need regrouping. Magbaborrow tayo. Magiging 10 siya. Si 5 ay magiging 4 na lang. Ayun. 10 minus 5, that is equals to 5. 4 minus 2, that is equals to 2. And then bring down 3. Huwag kakalimutan si peso sign. Ayan na. That's it. The answer is 325 pesos and 75 centavos. Paano naman kapag meron daw centavos si Minuel? Okay. For example, we have 75 pesos and 25 centavos minus 30 pesos and 10 centavos. Okay, parehas na silang may centavos. Mas madali na ito. Ayan. Una, pagtatapat-tapatin natin ang merong same place value. 75 pesos and 25 centavos minus 30 pesos and 10 centavos. Tatandaan, yung point dapat laging magkatapat. Okay? Dapat laging magkatapat si point. Next, ayan na, minus na natin. 2 minus 0. 5 minus 0 is equals to 5. 2 minus 1, 1. Bring down the decimal point. 5 minus 0 is equals to 5. 7 minus 3 is equals to 4. And then, huwag kakalimutan si peso sign. Wow, that's it. The answer is 45 pesos and 15 centavos. Ang dali lang, di ba? Sana naintindihan nyo. Yun lamang. Tayo nagtatapos. Hanggang sa muli. Paalam!